Good day everyone, I'm Tim Segura from BYD Manila Bay. So today gagawa tayo ng full in-depth review nitong BYD Seal 5 Dynamic natin. So ito yung entry level natin sa plug-in hybrid and iisa-isahin natin lahat ng features, functions, and lahat ng buttons na meron dito sa Seal 5 natin. So let's go! Ito pala yung dalawang susi niyan. So meron tayong remote key, dalawa siya, and NFC card. So ito, yung buttons niya sa remote key, meron tayong lock, unlock, pang-open ng tailgate, and itong remote start. So para mapagana natin itong remote start, pindutin mo lang itong button na to ng mga 5 seconds. Ayan. So ayan, nag-start na siya. So yung function niyan is para palamigin na yung cabin. Let's say for example, nag-park ka sa mga open spaces, tapos mga 5 or 10 minutes, sasakay ka na. So para pagsakay mo, malamig na yung cabin natin. So since galing tayo sa remote start, for safety, ayan, naka-lock pa rin yung sasakyan natin. Ayan. Ayan, naka-on na siya. So, maraming ways para ma-unlock mo tong Seal 5 natin. Pwede dito sa remote. Ayan. Pwede din dito, pinutin mo lang tong Smart Entry, yung button na to. Ayan. So, nag-unlock na siya. Pwede mo rin siyang i-lock dyan. Ayan. Tapos, itry naman natin yung NFC card. So, ito yung susi. Ayan. Yung susi, lagay muna natin sa bulsa, yung key fob. Then, ito, may slot dito sa side mirror niya ng NFC. So, itong NFC na to, kapag tinap mo siya, ayan, nag-unlock na yung Seal 5 natin. Tapos, pwede mo rin naman tong i-unlock dun sa BYD app natin. So, sa BYD app, dun mo makikita yung location ng sasakyan, buksan yung aircon natin, lock-unlock yung sasakyan. Ayan. So, yun yung mga function ng BYD app natin. So, pag nagsi-charge ka, makikita mo rin kung ilang oras or minutes pa para ma-full charge siya. So, lahat ng data na kailangan mo, makikita mo rin dun sa BYD app natin. So, pasok tayo sa loob. Ayan. So, right now, ayan, nakabukas yung aircon natin. Kung makikita nyo, dahil nag-remote start tayo. So, ayan yung fan natin. Tapos, ito yung temperature natin. Unahin muna natin yung exterior niyan. Open natin yung lights natin, yung rear fog lights, tapos yung hazard. All 4 windows niyan electrically powered, pero yung driver side lang yung automatic up and down. Tapos, eto, open na rin natin yung engine bay niya. So, para ma-open siya, hilahin mo lang to twice. Ayan. Dito na tayo agad sa engine niya. Yung engine niya is a 1.5 liter high-efficiency generator paired with an electric motor, and it produces 179 horsepower and 316 Newton meters of torque. 0 to 100 niya is 7.9 seconds, and yung battery capacity natin is 8.3 kilowatts. So yung driving range natin is 50 kilometers in one full charge, and yung combined range nila is 1,175 kilometers, yung one full charge and one full tank ng gas natin. Dito sa Dynamic, yung charging time natin is 3 to 3.5 hours from 0 to 100%. And syempre, yung battery type natin is yung BYD Blade battery, yung lithium iron phosphate. Napakaganda din ng pricing nito kasi with its features, just under 1 million naka-plug-in hybrid ka na. Yung SRP nito is 948,000 for the Dynamic and 1,198,000 for the premium variant. Available din to in 4 different colors. Meron tayong Arctic White, Cosmos Black, Quartz Blue, and itong Harbor Gray. Bago natin isa-isahin ang design niya, balikan muna natin kung saan nagsimula ang Seal 5 at kung bakit siya ganito kapulido ang itsura. Ang Seal 5 nameplate ay parte ng Ocean series ng BYD, isang design language na inspired ng flow ng tubig, smooth, natural, at aerodynamic. Originally, ang Seal 5 ay nagsimula bilang pure electric sedan designed to compete globally. Pero para sa markets tulad ng Southeast Asia at Pilipinas, kung saan mahalaga ang efficiency, range at practicality, dinala ng BYD ang Seal philosophy sa mas real-world friendly na format. Dito pumapasok ang Seal 5 DMI, isang plug-in hybrid na hindi lang tipid pero may presence. Sa harap, makikita mo agad ang BYD's modern design approach. Walang malaking grille na parang humihingi ng atensyon. Instead, we get a sleek at aerodynamic front fascia na very modern ang dating. Yung slim LED headlights, sharp at futuristic ang hugis, hindi OA, hindi boring. Sakto lang ang pagka-aggressive, perfect para sa daily city driving, pero
pero may premium feels. Naka 16 inches na alloy wheels tayo and yung tire size niya is 225 by 60 R16. Pagdating sa side profile, dito talaga lumalabas ang elegance ng Seal 5 DMI. Yung roofline niya is smoothly bumababa papunta sa likod, giving it a coupe-like silhouette kahit 4-door sedan siya. Malinis ang body lines, walang sobrang daming guhit, walang gulo, everything flows. Hindi lang ito para sa looks, para din sa aerodynamics at efficiency. Integrated na rin sa side mirrors natin yung side turn signals natin and NFC function. Tapos dito sa windows natin, meron tayong chrome accents paikot, giving it a more premium look. Sa likod, clean pa rin ang approach. Yung full width LED light bar, isang linya lang pero sobrang linis tignan. Ito yung signature ng modern BYD models. Very modern, simple, pero premium ang dating. Hindi siya flashy, hindi rin bland. Sakto lang para sa global design, bagay sa Manila traffic pero hindi rin mahihiya sa highway runs. May mahaba din tayong rear third brake lamp and meron tayong rear defogger. Tapos sa baba naman ng bumper niya, meron tayong reverse light sa right side and rear fog light sa left side. Para ma-open natin tong trunk, may maliit na button tayo dito sa gitna. Ayan. And ito guys, sobrang laki nung trunk capacity nito. Meron tayong 450 liters of cargo space. Tapos meron tayong net dito. Tapos ito naman yung yung tire repair kit. So ito yung tire inflator, tire sealant, tow hook, early warning device, tapos ito yung reflective vest. Tapos itong chani na to, pangtanggal dun sa lug nuts natin kasi may cover yun na plastic. So pag nagpa-vulcanize kayo, tatanggalin nyo muna yun para ma-access nila yung sa lug nuts natin. Ayan. Tapos meron din tayong trunk light. Ayan siya. Ayan. Tapos dito naman tayo sa second row seat niya. Ito pala guys yung sa gas. So ito hindi mo siya basta-basta mabubuksan. Kailangan naka-off yung engine natin tapos pipindutin mo pa yung button dun sa may driver side doors natin. Tapos ito yung sa second row niya. Dito meron tayong leather dito. Soft padded to. Ayan. May silver accents tayo, yung sa window control natin, cup holder, ayan. Tapos yung interior nito is white and black interior. So pasok tayo. Dito sa second row niya, wala tayong dito, armrest, pero dun sa premium variant natin, meron tayong armrest. Tapos ito, meron tayong lights. And dalawang aircon vent dito. Imagine sa ibang brand, yung under 1 million, wala ka pang aircon vent dito. Tapos ito, meron tayong pockets dito. And dalawang USB na Type A. Ayan. So dito, meron tayong maliit na, wala tayong, meron tayong maliit na tunnel dito. Pero hindi naman siya nakakasagabal kasi sobrang liit lang niya. So kahit umupo yung tao dito sa gitna, komportable pa rin naman. So kasyang-kasya yung tatlo dito kasi medyo malaki talaga tong Seal 5 natin. So doon naman tayo sa harap. So dito naman tayo sa driver side. So ito yung doors ni driver side. Ito yung window lock natin, window controls natin, lock and unlock ng doors. Tapos side mirror controls. Ito yung adjustment. Wala tayong power folding dito. Pero doon sa premium variant natin, meron tayong power folding mirrors. Tapos, isa pa, pinagkaiba nila sa premium is yung seats natin. Naka-manual seats tayo dito, pero sa premium, meron tayong power adjust na seats. Ayan. Tapos, ito yung sa trunk natin, trunk release. Tapos, yung sa gas natin. Ayan, meron pa tayong storage dito and bottle holder. So, pasok tayo. So, patayin na natin yung hazard. Tapos i-off na natin yung lights. Tapos yung horn niya, check natin. Ayan. Tapos close na rin natin yung windows. Ayan. Headliner natin is gray, tapos wala tayong sunroof dito kasi sa premium variant natin meron tayong sunroof, tapos meron tayong lights dito. Ito yung controls para sa sunroof pag premium variant. Tapos ito naman yung lagay natin ng sunglasses. Ito naman night and day na rear view mirror, yung visor natin. Tapos dito sa passenger meron tayong mirror. Tapos dito naman tayo sa left side.
Yung aircon vent natin, meron din. Tapos may silver accents yan hanggang dito sa kabilang side. Tapos ito naman yung control natin para sa headlight natin. Meron tayong automatic headlight. Ayan. So pagka dumilim, kung saan ang mag-on and off yung headlight natin. Tapos manual nung park light and manual nung headlight. Tapos may button dito. Ayan. Ito naman para sa trip A and trip B. Tapos ito yung steering wheel natin. So ito, leather tong steering wheel natin and napakalambot nito. So guys, ini-encourage ko pala kayo mag-test drive kasi napakalambot and napakagaan i-drive nitong BYD units natin. Tapos dito sa left side ng steering wheel natin, ayan, ito yung sa cruise control natin. So regular cruise control lang siya. Ito yung on and off. Tapos ito yung pang set, resume, cancel, and adjust nung speed natin. Itong button na to, pang rotate nung infotainment natin. 12.8 inches yung touchscreen display natin. Wireless Apple CarPlay and Android Auto na rin pala to. Tapos ito yung horn natin. Meron pa pala tayong stitching dito sa steering wheel natin. May silver accents tayo dito. Kasi ito naman yung mode para sa radio natin. Ito yung menu and back para dito sa 8.8 inches na digital instrument panel natin. Tapos ito yung hands-free telephone. Tapos next track, previews, volume, up and down, and voice command. So para ma-access natin itong 8.8 inches na instrument panel natin, so lagay muna natin siya sa dark mode. Ayan, so mas maliwanag siya. Then pindutin mo lang tong button na to para dito ma-access natin siya. So ito yung menu and ito yung mga pang-select nga. So pindutin natin. Ayan. So dito, ito yung consumption mo. Tapos, ayan, yung tire pressure. Ayan. Then liter per kilometer. Ito yung range. So right now, meron tayong 80% ng charge. And ito naman yung kaya niyang takbuhin sa 80%. Kasi nga, dynamic to. So yung one full charge natin is 50 kilometers. Sa premium natin, kaya nung tumakbo ng full battery lang ng 115 kilometers. So, ito naman yung sa gas niya. So, pareho naman sila. Then, next. And driving time, average speed, fuel consumption, and plug-in amount. Tapos, ito naman yung, ako personally, gusto kong dito siya nilalagay. So, dito kasi makikita mo kapag yung battery papunta ng wheels or yung engine papunta ng battery para i-charge siya. So, dito mo malalaman kung lalo na kapag naka-hybrid mode ka, kung nagcha-charge ba siya or nagdi-discharge siya. Tapos, ayan, basta dito sa information na to, itong letter I na to, kung ano yung gusto mong makita, halimbawa, ayan, yung data mo. So, kung ano yung gusto mong makita, yan yung pwede mong piliin. Ayan, halimbawa, itong tire pressure, dito mo siya nilagay, ayan, select mo lang siya. Tapos, ito naman yung speed limit natin. Let's say for example, sinet mo siya ng 100. Kapag kaya, sinet mo ng 100, magbibigay siya ng warning. Kapag lumalagpas ka na ng 100 yung speed mo. So, i-off natin. Tapos, ito naman, pagka naka-sports mode ka, so parang timer to. Kasi 0 to 100 nito is under 8 seconds lang. Parang 7.9 seconds. Tapos, home, ito naman, pwede mong baguhin yung instrumentation niya. So, ayan yung isang design niya. Ayan. So, parang mas simple to. Ito naman, medyo may bilog dun sa design. Tapos, ito yung temperature, pwede mo rin i-adjust dito. Ayan. Tapos, yung fan speed, pwede mo rin baguhin dito. Ayan. So, balik tayo dito. Ito yung parang sa information. So, lahat ng kailangan mo nandito naman. Ayan. Tapos, ito yung parang RPM natin to. Ito yung electronic parking brake. So, itong number na to, kapag ka ito nagne-negative, meaning nagcha-charge siya. Tapos, ito yung seatbelt reminder natin, clock. Ayan, ito yung mode natin kung naka-EV or hybrid ka. Tapos, yung gear natin, yung modes natin, meron tayong sport, eco, normal, outside temperature, compass. Ito naman yung speed natin. Ito yung trip EV, yung odometer natin. Isa-isahin natin yan. So ito, yung button na to, pinutin lang natin. Ayan.
So right now, naka-trip EV tayo. Ito yung tinakbo niya na naka-full electric. Odo, ayan, yung total odo natin, 27 kilometers. Trip A, Trip B, Trip HEV. Ito naman yung tinakbo niya na nag-on yung engine natin. So napagbubukod niya kasi yung tinakbo ng full electric lang tsaka ng kasama yung engine. So ito yung total. Tapos ito naman yung gas gauge natin. Ito parang reminder lang to na walang problema yung sakyan. Or usually naman ang lalabasan dyan kapag due na for PMS. Tapos ito naman yung state of charge nung battery natin. So kung ilang percent pa yung battery natin. Ayan. Tapos ito naman yung 12.8 inches natin na screen. So isa-isahin natin yung kung anong meron dito. Pero balikan muna natin yan. So dito sa center console natin, meron tayong dalawang aircon vent dito. Tapos dalawang cup holder. Sa premium variant, meron tayong wireless charger dito. Pero since ito yung dynamic, wala tayong wireless charger dito, parang storage na lang siya. Ito yung pang on and off nung Seal 5 natin. Tapos, ito naman yung gear natin o yung cambio natin. So, pag nilagay ko siya ng reverse, ikot ko lang. Ayan, meron tayong reverse camera and meron din tayong sensor sa likod. And, ayan, may dynamic guidelines din yan. Ayan siya. Tapos, para malagay mo siya sa neutral, wag mo siyang isasagad ng ikot, i-hold mo lang. Ayan, neutral, then drive, sagad mo. Pero pwede rin naman yung rekta. From drive, pwede ka na mag-reverse. From reverse, pwede mo ring i-drive. Or from drive, pwede mo na ring pindutin yung park natin. Ayan, tapos yung handbrake natin, automatic na yan mag-engage. So, ito yung electronic parking brake, pero halos hindi mo na magagalaw yan kasi automatic naman na mag-engage and disengage yung handbrake natin once na nilagay mo na siya sa drive or pinark mo na siya. Tapos, ito naman yung volume controls natin. Then, ito yung modes natin. Ito yung EV or HEV. Ayan. So, dito, pag naka-HEV mode ka, mag-on yung engine natin. Ito naman kapag ka full electric lang. Ito naman, yung ano natin, yan, no? Yung snow, grit, and grass. So pagka parang terrain to. Ayan. Tapos ito yung hazard natin, auto brake hold. Ito isa to sa mga paborito kong functions, features. Kasi ito kapag ka nag-stop, kahit naka-drive ka, naka-drive yung gear mo, pag naka-on tong auto brake hold mo, kahit pag nag-full stop ka, kahit bitawan mo na yung brakes, siya na yung mag-hold nung brakes para hindi ka na nakatapak ng matagal sa brakes. So iwas ngalay ka na doon. Ayan. Tapos ito naman yung modes. Ito yung ayan, Eco, Sport, and Normal mode. Ayan siya. Tapos ito, yung NFC card natin, halimbawa naiwan mo yung susi, hindi mo siya dala. So may slot ng NFC card dito. Ipapatong mo lang siya dyan, then pwede mo nang ma-start tong Seal 5 natin. Tapos yung storage natin dito, ayan, ito siya. Ayan. Then, meron tayong USB dito. So, USB natin is parehong type A. Ayan, tas may SD card tayo and 12 volts na power outlet dito and storage pa dito sa ilalim. Ayan. Dito naman tayo sa 12.8 inches na rotating wireless Apple CarPlay and Android Auto natin. So, ito yung home. Tapos, ito yun naman yung navigation, Spotify, radio natin. Tapos, ito yung mga apps niya. Ayan. Tapos, ito yung temperature natin. Tapos, yung settings, on and off ng aircon. Ito naman yung controls para sa aircon natin. Pero, para mas mabilis, pwede mo siyang adjust ng 3 fingers. So, ayan, yung pag-swipe mo ng left and right, yan yung fan speed. Up and down, yan naman yung sa temperature. Ayan. So, hinaan natin. Ayan, ito yung hands-free telephone. Pero nababago mo naman to. Pindutin mo lang yan. So, pwede mong palitan yung kung ano yung gusto mong nakalagay dito. Ayan, let's say, tanggalin natin to. Palit natin yung ito. Or, wait, ito na lang. Screen off. Ayan. Tapos done. So, dito siya malalagay. Ayan. Nag-off yung screen. Tapos, dito naman tayo sa settings. Ayan. So, sa settings, ito yung light niyan.
Daytime running light, so pwede natin yung patayin pero kapag ka nakapark ka lang. So pagka umaandar ka, talaga mag-on yung daytime running light natin. Headlight height, adjustable yan. So ito yung pinakamataas, ito yung pinakamababa. Courtesy light, ito yung halimbawa, gabi, tapos pinark mo na siya, nilock mo na siya, tapos naka-auto yung ilaw natin, yung settings natin dito, naka-auto, ayan. Kapag ka naka-auto yan, pagka-lock mo, after 10 seconds, tsaka lang mamamatay yung headlight natin or yung lights natin para at least kita mo pa rin, visible pa rin kung lalakad ka pa. Ayan. Pwede mo rin naman iset yan ng mas matagal pa, pero yung 10 seconds is enough na rin naman. Tapos locks, ito mga functions lang to dun sa key fob natin. Tapos, ayan, auto lock while driving, meron din siya. Audio and display, ito naman yung sa mga volume natin. Equalizer, ayan, madami-dami din. Pwede mo ring timplahin yan ng custom. Tapos media, phone, voice, and broadcast volume. Notifications, ayan. Tapos screen, center screen brightness. So pwede mong adjust yan. Ayan, screensaver natin, clock 1, clock 2, and clock 3. So try natin. Ayan yon. So, pag in-off mo yung screen, ayan yung lalabas. Tapos, mode light. Ito yung light. Ayan, pati ito nag-light mode. So, pag nag-dark tayo, ayan, nagda-dark sila pareho. Auto, ayan, meron ding auto. So, lagyan natin siya sa dark. Sa adaptive brightness, meron din tayo. Sa instrument, ito naman yung dito sa ayan, panel natin. Range display mode, standard or dynamic, halos wala namang difference yan. Ito naman yung SOC indicator, ito SOC. Pag naka-SOC, percentage yan. Kapag ka nilagay ko siya ng mileage, 34 kilometers. Ayan. So, naging 34 kilometers siya. Kasi ayan pa yung kayang i-travel nung 80% natin. Tapos, energy. Ito naman yung sa battery natin. Let's say, for example, ito. Sinet mo siya ng 70%. Tapos sinave mo. Then for example, low bat na tayo. Let's say around 25% na lang. So automatic mag-hybrid mode to. Kasi once na from 100% bumaba ng 25% yung battery mo, kusa na siyang mag-hybrid mode. Tapos, kapag ka nakasave siya, ang difference itong dalawang to, kapag ka nakaset siya ng 70 tapos naka-auto, mag-on pa rin naman yung engine natin during hybrid mode. Kaya lang, ang priority niya pa rin is battery. So, pag set mo siya ng 70, pipilitin niyang i-charge yan up to 70 kaso sobrang bagal. Baka nga hindi pa umabot doon kasi ang priority niya pa rin is the battery. Pero kapag sinave mo siya, every time na aandar ka, kusang mag-on yung engine natin para ma-charge niya yan up to 70%. So, mas mabilis naman siya mag-charge up to 70% kapag naka-save siya and naka-hybrid mode ka. Pero pagka pinlag mo siya sa bahay, kaya niya mag-charge up to 100% syempre. So, yun yung difference ng dalawa. So, ito, maganda to during city drive. Kaya nga siya tinawag na DMI, Dual Mode Intelligent. So, siya nang bahala mag-on and off ng engine natin. So, siya na mag-a-adjust para yung pinaka matipid yung magawa mo. Tapos, regenerative braking natin, high. Maganda to kapag ka downhill ka para mas malakas yung regenerative braking mo, mas malakas yung engine braking mo kapag ka naka-high siya. Ito naman pag standard lang. Charge and discharge, ito yung port immobilizer. Halimbawa, let's say, nag-charge ka sa public places like sa mall, ganon. So, pagka naka-enable to, so, hindi nila basta-basta mahuhugot yung charger dun sa charging port mo kasi para hindi ka maagawan kapag nag-charge ka sa public places. So, ito naman, energy consumption. So, ito, data lang naman to. Vehicle, AC, auto mode, ito yung comfort. Pagka in-eco mode mo siya, medyo mahina yung aircon natin. So, remote AC schedule. So, ito yung, guys, yung ginawa natin kanina sa susi. Ayan. So 10 minutes, 15 minutes. So pwede mo siyang iset. Halimbawa, 30 minutes. Halimbawa, paalis ka na ng bahay or papunta ka na sa sasakyan mo. After 30 minutes, pagka in-start mo siya, after 30 minutes, hindi siya gumalaw, mamamatay ulit siya. Ayan.
Kasi ito, auto internal circulation, auto fan speed reduction during Bluetooth calls. Ayan, meron din siya. Basta pag may tumawag, ihina yung fan speed para mas tahimik. Driving control, steering assist mode, ito comfort and sport. So ito kapag ka naka-comfort, sobrang lambot talaga nito. Mararamdaman mo agad yung lambot niya. Sport, medyo titigas siya. Based on my experience, ito naman yung brake assist mode. Kapag ka naka-comfort, mas smooth yung braking. Kapag ka naka-sport, mas kagat agad yung sa braking natin. Comfort braking, meron din. Ito, traction control. And sport mode memory. Meron din siya niyan. Tapos service, maintenance interval, maintenance mileage, ayan. So parang reminder lang to, isa-set nila yan pagkakuha nyo ng sasakyan and pag nagpa-PMS kayo. Tapos overhaul, itong front wiper check. So guys, itong front wiper check, ito kasi yan, yung wiper natin sa harapan, hindi mo siya basta-basta ma-access. So para ma-access mo siya, lalo na kapag magpapalit ka na ng wiper and magpapa-car wash ka, so kailangan i-front wiper check mo siya. So, tsaka mo lang siya ma-access dyan. Tsaka mo lang siya maaangat. So, pag nagpagka-car wash ka, ayan. So, kailangan mo munang dumaan dito. Tapos, ito, manual. Ayan. So, kailangan to may internet eh. Kasi ito ADAS. So, since wala naman tayong adaptive cruise control, lane keeping assist, so, parking sensors lang ang meron tayo. System. Ito, yung Bluetooth, Wi-Fi, and hotspot. So, pwede itong mag-connect. So, na-experience na namin dito. Nanood kami ng YouTube dito. Pero nakapark lang kapag ka nakapark. Tapos general. So ito meron tayong format dito ng time. Ayan, units. So pwede mo siyang lagay sa PSI and temperature and as language and default keyboard and tapos ayan, ito naman version kung may update and tapos i-home natin. So ayan guys, bali yan yung mga functions nung wireless Apple CarPlay and Android Auto na screen natin dito. Tapos ito ulit yung interior nung Seal 5 natin. I hope nakatulong sa inyo itong video na to. And kung nagustuhan nyo aking video, please do like, share, and subscribe para updated kayo sa mga future uploads ko about BYD. So for more inquiries, test drive, unit viewing, and kung buying kayo ng any BYD units, i-message nyo lang ako sa number na naka-flash dyan sa screen. So yun lang po. Stay safe and goodbye.